ako si Brother Raymond sapagkat kailangan ng alalay ng matanda. Yung lolo po ninyo kailangan ng alalay. Ano po? So, ito po ang ating mensahe ngayon ay ang pag-uusig sa unang iglesia. Persecution in the first century Christian church. Kayo po ba ay nakaranas na ng pag-uusig? Inusig ka na ba? Anong nararamdaman ng mga taong inuusig? Ano ba ang pag-uusig? Yan po ang topic ngayong umaga po. Pero bago yun, saglit po tayo ng dalangin. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat malaya namin ang pag-aaralan ng iyong mga salita. Sapagkat ikaw ay banal, kami din Panginoon ay nagpapakabanal. At pinipili namin yung mga bagay na makapagbibigay ng lugod sa iyo. Maging sa aming pagkikinig ng iyong mga salita, bigyan mo rin kami ng matibay na concentration sa iyong mga salita. Bigyan po ninyo kami ng karunungan upang unawain at ilapat sa aming mga buhay kung ano po ang nais mo sabihin at gusto mong baguhin sa akin. Paspasan po ninyo, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayon. Umusap po kayo sa amin, O Banal na Espiritu. Ikaw ang dakilang guro, ang aming dakilang tagapagturo, tagapagpahayag, taga-reveal, taga-remind, taga-review sa aming mga puso. Umusap po kayo sa amin, Panginoon. Hiniling namin na abutin mo kami ng iyong mga salita at buuin po ninyo ang aming mga katanungan at mga espiritual na pangangailangan. Ito po ang mga aming panalangin sama-sama sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng mga Gawa, chapter 7, verses 51 po. Gawa 7, 51 po hanggang chapter 8, verse 1. Chapter 7, verses 51 hanggang chapter 8, verse 1. Ito. Muli po tayong tumayo para sa paggalang po sa salita ng Panginoon. Yan. Salamat po. Sa inyo po mga hard copies ng inyong Biblia o sa inyong mga e-Bible ay sundan po. Salitan po natin basahin ng malakasan po. Acts chapter 7, verses 51 hanggang chapter 8, verse 1. Ako pong mauna sa talatang 51. Sundan po niyo ako. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Kayo po. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Talatang 55. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, makikita ang bukas ng panagitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. At pinalagkat sa balabas ng usod upang ilagay niyo ang siya ang karapat ng anak isang tinatanganan ng Saul. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Sabay-sabay po tayo sa talatang 1 ng kabanatang 8. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar.
sa lupain ng Hudiya at ng Samaria. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Yes. Salamat po sa Panginoon. Nagpalit na po kami ni Pastor Noel. May mga pagkakataon noon na nagsisip po kami ng aming schedule. Ganun pa man, dahil po sa mga pagbabago ng mga schedule ay kailangan adjustan. No? So, kailangan tayo mag-adjust. Ano po? Flexible, ika nga. Ano po? Ang atin pong paksa ngayon ay ang pag-uusig sa unang iglesia. Ano po? Persecution in the early church. So, ang pag-uusig ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Pag-uusig. Ano po ba ito? What is persecution? Parang prosecution ba ito? Ang persecution po ba ay prosecution? Ano po ang ginagawa ng mga tao kapag sila'y nanguusig? At anong ginagawa nila sa mga inuusig? Ano po? Tatlong bagay po ang nais kong share sa atin ngayon. Una ay ang pagsawata ni Esteban gamit ang katotohanan. Ikalawa, mahal ang katotohanan. Ikatlo, ang pag-uusig ay humantong sa pagkalat ng mabuting balita. Okay. Una po, ang pagsawata ni Esteban sa mga religious leaders noong mga panahon niya. Dito po sa talatang 51 hanggang 53 ng kabanatang 7, mapapansin po natin na si Esteban po ay nagtanggol sa katotohanan. He defended the truth. Ano po? Kayo po ba'y nagtatanggol sa inyong mga... ang inyo po bang... Yung katotohanan ng taglay nyo, pinaglalaban po ba ninyo? Ano sabi? Ni Attorney Jose Sison? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Ang katwiran, ang foundation po niyan ay katotohanan. Ang justice o katarungan, ang foundation niyan, katotohanan. Ano po? Sa katotohanan, kaya namatay si Jesus. Nang dahil sa katotohanan, isinulat ang Biblia. Kaya po, ang pag-uusig na ito ay pag-uusig laban sa katotohanan. At ito pong si Esteban, ang siyang nagtanggol nung mga panahong yon, upang ipagtanggol at itayo ang katotohanan, siya po ay sumalungat sa nakararaming mga pananaw. Kung kayo po ay nakaranas na ng pag-uusig, anong ibig sabihin yan? Nabubuhay kayo sa katotohanan. Ang sabi po ng Biblia, lahat ng nabubuhay na may kabanalan, nakakaranas ng pag-uusig. So kung kayo inuusig ng dahil sa katotohanan, alam na this. Hindi na bago yan. Kung kayo ay nilalayuan ng mga kaibigan nyo dahil ikaw ay Christian, nag-worship ka ng Sunday, hindi ka nakikiparticipate sa mga maling gawa ng iyong mga katropa. Ibig sabihin, normal yan. Normal yan. Kung ikaw, dahil Christian ka, ay hindi ka nila sinasama sa mga lakad nyo, sa mga gimmick nyo, normal yan. Sa mga kabataan, nahihirapan silang harapin ang katotohanan at ipagtanggol. Bakit? Sapagkat ang pagtatanggol sa katotohanan ay nangangahulugan, maaring mga hulugan, na iiwanan mo ang iyong mga katropa. Mga ngahulugan ito na kung ikaw ay nanay at ugalin ninyo ang magkwentuhan, ibig sabihin niya, nangangahulugan na lalayo ka sa mga kwentuhang 7 de palabras. Magkakaroon ng pagbabago sa iyo sapagkat ang katotohanan ay sumakop sa iyo, sumaklaw sa iyo, at dahil diyan, ang katotohanan ay iyong ipagtatanggol. Sa anumang hadlang at sa anumang bagay na humaharang sa katotohanan, iyo itong ipagtatanggol. Sukdo lang ikaw ay, maging kalaban ng marami. Ano po? So, ang pagsawata ni Esteban sa mga religious leaders ay pagtatanggol sa katotohanan. Ang tanong ay, dapat bang ipaglaban? Opo, dapat ipaglaban ang katotohanan sapagkat ikaw at ako ay nakaranas ng katotohanan, kaya dapat natin itong ipaglaban. Hindi naman kailangan makipag-away, ngunit kailangan sabihin at panindigan ang katotohanan. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. Yes. Tahimik ang kapaligiran. Ano po? So, ano ba ang kayang gawin ng katotohanan? Ano po?
Kung ikaw ay Christian, kagaya ni Esteban, at sa grupo ng mga diakono na noon ay inelect, kasi may 7 silang diakono, di po ba? At meron tayong 12 apostol ulit. No? So ano ang ginagawa? Ano ang kayang gawin ng katotohanan? Di ba, pinaglalaban nga natin ang katotohanan. Eh bakit? Ano ba ang kayang gawin ng katotohanan? Una, siyempre, masakit ang katotohanan. Tama po? Kung ako po ni-rebuke nyo sa isang bagay na mali ako, masakit yan. Pero, nakapagpapagaling ang katotohanan. Maraming tao, ayaw po nila nang sila ay napapaalalahanan o nare-rebuke o sila ay nasusopla. Sapagkat masakit talaga ang katotohanan. Amen po? Pero ang katotohanan ay nakapagpapagaling. Nakapagpapagaling ang katotohanan. Ito yung parang gamot na mapait, ngunit kailangan upang ikaw ay gumaling sa iyong sakit. Kaya dito po sa church, sa ating pamilya, huwag po tayong mahiya o huwag tayong matakot na magsabi ng totoo. Sabagat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa akin at sa iyo. Ang katotohanan na minsan masakit, mapait, yan ang paraan para ako at ikaw ay gumaling sa mga bagay na mali. So, wag po kayong matakot na harapin ang katotohanan sapagat ito ay nakabubuti. Nakabubuti ito sa atin. Minsan, ang value system po ng mga Pilipino, minsan, mas gusto nila na wag silang mapahiya. So, sa hierarchy of values natin o sa bahabahagdan ng mga bagay na ating pinapahalagahan bilang mga Pilipino, mas mataas yung mas mataas yung mag-save ka ng face. Alam niyo yun? Yung save my face, wag lang ako mapahiya. Hindi baling sabihin, hindi baling hindi malaman, hindi baling hindi ko sabihin ang katotohanan, wag lang ako mapahiya. Di ba? Isa yan sa mga wrong values natin bilang Pilipino. Takot tayong ma-remind o kaya ma-check. Pero pagkabag tayo tunay na mga mananampalataya, ngunit Pilipino din at the same time, dapat hindi tayo natatakot na harapin ang katotohanan at sabihin, yes, mali ako doon. I'm sorry. I was wrong. Please forgive me. I love you. Magic words kapag tayo nagkakamali. I'm sorry. I was wrong. Please forgive me. I love you. Tapos ang usapan. Nawala na yung pagmamalaki. Natunaw na lahat yung mga pagmamalaki. Sabagat hinarap ang katotohanan. Ito pong nangyari dito sa chapter 7 na ito. Si Esteban po na siyang kauna-unahang martir ng iglesia ng unang taon, first century, ay namatay siya dahil sa pagtatanggol sa katotohanan. At ang kanyang nire-rebuke ay ang mga Pariseo at ang mga religious leaders nung mga panahon niya. Mismo doon sa Jerusalem na siyang sentro ng kultura, ng relihiyon at ng politika. Doon sa buong Israel, ang Kapitolyo ay nasa Jerusalem. Sentro ng politika, ng arts, ng religion at ng kung ano-ano pa. Hantun siya nagtatanggol sa katotohanan against the world. Stephen and the Lord against the world. Standing for the truth. Masakit, mapait, ngunit hinarap niya. Pero so ang mga tao, anong ginawa nila? Balikan natin yung sinabi ni Esteban, 51 hanggang 53. Napakasakit po nito. Ang sabi doon, napakatigas ng ulo nyo. Matigas po ito. Napakatigas ng ulo nyo. Ang mga salita ni Esteban laban sa mga Pariseo. Imagine, ikaw na isang diakono ng isang malit na church sa Jerusalem, lalabanan mo yung mga religious leaders during the time, at sasabihin mo, napakatigas ng ulo nyo. Ang mga puso at tainga nyo ay parang mga pagano. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno noon, ay ginagawa din ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo ng katotohanan. Sinong propeta ang hindi ninyo inusig? Hindi ninyo pinatay. Lahat inusig nyo. Imagine, this is Stephen facing Pharisees. So yung kanyang pagsawata sa katotohanan, bagaman masakit, ay tinayuan, pinanindigan po ni Esteban.
at hindi na po nakatiis ang mga Pariseo, ano pong ginawa nila kay Esteban? Kinaladkad po nila si Esteban papalabas. Tinakpan nila ang kanilang tenga, pinunit nila yung kanilang damit bilang simbolo ng kanilang pagtanggi o paglaban sa mga salitang sinasabi ni Esteban. So, masakit. Oh. Kalabanin mo ba naman ang mga leaders eh? Religious leaders eh. Ano po? Naniniwala po ba kayo na kapag ikaw ay may posisyon, either sa politika, o sa religion, o sa isang sibikong organisasyon, ikaw ay leader. Kapag ikaw ay leader, ikaw ay may power, may authority ka. Kadalasan, doon sa mga nasa power of authority and authority, sila po yung madalas makakommit ng abuses. Tama po? Ang mga magulang po, authority ba sila? Power ba sila? Pwede silang mang-abuse? Pwede, hindi pwede. Ang mga magulang may authority, may power. Pero pwedeng magamit ang power at authority sa mali. Nakakagamit ba tayo? Nagkakamali ba tayo mga magulang? Yan. So, pwede tayong maka-abuse. Kaya nga po lahat ng nasa posisyon, pwede silang maging guilty ng pag-abuse ng kanilang discretion of power. Siguro kayo hindi. Pero pwedeng mangyari na ang isang somebody who is in authority can be guilty of abusing authority. Huwag na tayong lumayo sa ating pamahalaan, di ba? Huwag na tayong magpangalan. Tama po ba? At kapag ikaw ay Christian sa isang departamento, tsak naman na ikaw ay uusigin. Di ba? Pero maninindigan ka sapagat alam mo ang tama. At ang mga taong ito, mga Pariseo at mga Eskriba, na sinasawata ni Esteban, ang siyang guilty of abuses. Imagine po, napaka-ironic, parang kabaliktaran ng mga pangyayari. Sila na mga Eskriba at Pariseo, tagapagturo, bihasa sa kautusan ni Moises, ay pinapangaralan sila ni Esteban tungkol sa katotohanan sa banal na Espiritu at sa mga propeta at sa kasulatan. Napaka-ironic nga po, dapat sila nga nakakaalam pero ngayon sila ngayon ang nire-rebuke at nire-remind at nire-reject ni Stephen. Parang napunta na ba kayo sa ganyang sitwasyon? Na yung bossing mo galit sa'yo? Kasi nagsasabi ka ng totoo. Nasabi ba sa'yo ng iyong immediate superiors na ito gawin mo ha, pirmahan mo to. Pag hindi mo pinirmahan, endo ka na boy. Naharap ka ngayon sa isang sa isang challenge, sa isang hamon na gagawin ko ba to Lord o hindi? Christian ka Gagawin ko ba o hindi? Kailangan kong buhayin ng pamilya ko, Panginoon. Ano pong gagawin ko? Mawawalan ako ng trabaho pag kinontra ko si bossing. Ito ang madalas na naranasan ng mga taong naninindigan sa katotohanan dahil sila ay Christian. Kapag hindi ka nanindigan, ang tawag diyan, kompromiso. Nag-compromise ka. So, nasa iyo ang pagpili, mga kapatid. Pero si Esteban, hindi po siya nag-compromise. Tumayo po siya sa katotohanan na isang bagay na maaring humantong sa hindi maganda. Situations can turn against him. Ano po? Kailangan tumayo si Esteban para sa katotohanan. Talatang 54 hanggang 58, ang kalawang punto po natin. 54 hanggang 58. Nang nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, nang marinig nila ang mga ito, ano sabi ni Esteban? Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakaupo o nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, this is Stephen speaking,
Nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban, kinaladkad siya palabas ng lungsod ng Jerusalem hanggang doon batuhin. At hinubaran nila si Esteban at ang damit ni Esteban ay inilagay sa harapan ng isang taong nagngangalang Saul, na bandang huli, sa awa at biyaya ng Diyos ay naging Apostle Paul. Mamamatay tao pala ang isang apostol. At ang pinatay niya ay lingkod ni Lord. Grabe ano po. Masakit ang katotohanan. Pero sabi natin, nakakapagpagaling. Mapait ang katotohanan, pero nakakapagpalaya. Yes. Once may encounter ng isang tao ang katotohanan, sige nga po, lumagay tayo doon sa ating totoong katayuan. Kapag po tayo ay napaharap, na-enkwentro natin ang katotohanan, ano po? Tayo ay naka-encounter ng katotohanan. Matapos po nating ma-encounter ang katotohanan, maniniwala ba kayo na pagkatapos ng sitwasyon na yan, you are never the same again. You are never the same again. Bakit po? Once na malaman mo ang katotohanan, hindi ka nakagaya ng dati. Ano po? Bakit? Una, nahaharap ka sa tatlong mahalagang desisyon. Una, deadmahin mo ang katotohanan. Tama po? May mga nandidedma ba ng katotohanan? Ikalawa, labanan mo ang katotohanan at saktan mo yung taong nagsabi sa'yo ng totoo. Ikatlo, tanggapin ang katotohanan, yakapin ito, at tuluyan ka ng magbago. Tatlong reaksyon na pwedeng gawin ng isang tao kapag siya ay naka-encounter ng katotohanan. Alin po tayo doon sa tatlong yon? Ang idedma, ang katotohanan, ang labanan at saktan ang mga taong nagsasabi ng totoo, at ikatlo, yakapin ang katotohanan upang tuluyan na akong magbago. O labanan ng katotohanan at tuluyan na akong magpakailanman ay manatiling bulag, bingi sa katotohanan. Nasakit, ngunit totoo. He is never the same again. Pero kailangan tumayo. Bakit po kumakalat ang kasamaan? Nasabi ko na po ito noon. Bakit po kumakalat ang kasamaan, mga kapatid? Why? Bakit kumakalat ang kasamaan sa ating mundo, sa ating paligid, sa larangan ng politika, sa larangan ng sibikong samahan, sa mga civic organization? Bakit po kumakalat ang kasamaan? Sapagkat ang nakakaalam ng katotohanan, nananahimik. Nananahimik. Kayo po ba'y nananahimik sa gitna ng pagkalat ng kasinungalingan, kasamaan? Speak up. Speak up. Kailangan magsalita ang nakakaalam ng katotohanan. Kasi pag hindi mo sinabi ang katotohanan, may pananagutan ka. Ikaw at ako ay naharap sa Diyos ng katotohanan kapag hindi ako nagsalita. Minsan naman ang katotohanan kasi mahirap tanggapin kasi yung mga nagsasabi ng katotohanan, napakasakit naman magsalita. No? Yung method po, yung metodo, yung pamamaraan po ng pagsasabi, parang hindi katanggap-tanggap. Dapat yung katotohanan, sabihin natin sa paraang katanggap-tanggap. Tama po? Yung madaling matanggap. No? Sabi nga ni Apostol San Pablo, kung magsasabi ka ng katotohanan, sabihin mo ito ng may pag-ibig. Tama po? Para nang sa ganun, magiging katanggap-tanggap at madaling yakapin, hindi masakit, hindi mainit. No po? Hindi yung, halimbawa, ang style yan may sugat yung tao, no? Alam mo na, may sugat siya, no? May sugat siya. Kung ikaw ay nagmamahal, anong sasabihin mo? May sugat ka, gamutin natin. Yan ang ibig sabihin ng gawin mo ng may pag-ibig. Kapag wala kang pag-ibig, pero nagsasabi ka ng katotohanan, may sugat ka, dinot-dot pa niya yung sugat mo. Yan yung walang pag-ibig. Ano pa? Pero kapag may pag-ibig tayo, sinasabi natin ang katotohanan ng may pagmamahal. Malasakit.
Sabihin ng may pag-ibig. Okay naman yun eh. Pero dapat yung tama, sasabihin sa tamang paraan, sa tamang tao, sa tamang lugar. Sa tamang tao, tamang panahon, tamang lugar, sa tamang paraan. So, truth can be acceptable. Huggable. Hello po? May kausap pa po ba ako? Amen. This is the Christian church noong unang panahon. Kaya mga leaders ng DG, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot magsabi sa inyong dinidisciple. Ano ang dapat? Amen? Walang sumagot. Kapag po kayo nagdi-disciple, ibig sabihin, ginagabayan natin ang ating mga dinidisipulo. At kapag ginagabayan natin sila, tinuturo natin sa kanila kung ano ang tama. Hindi natin sila tinotolerate, pero mahal natin sila. Gusto natin silang itama. Part ito ng pagkakaroon ng makakristyanong orientation. O, pananaw. Kung ikaw ay nanay, utang na loob, huwag mong ispoil ang anak mo. Kung lola ka na hindi mo napakita sa mga anak mo yung pagmamahal at ini-spoil mo ang apo mo, mali ang iyong ginagawa. Please, utang na loob, huwag kang gamol. Bawal po mang-spoil po. Ay bibigay mo yung cellphone para lang manahimik ang anak mo. Dapat po, sinasabi natin, anak, may time, tamang time sa pag-cellphone. Okay. Kahit magwala yan, ayaw mo siya magwala, mapapagod din yan. Oh. Mamaya na, may time, may limit. Dahil gusto mo lang siyang patahimikin, bigay mo ng lahat ng gusto niya, mali. Ang totoo ay, kailangan niyang malaman na hindi lahat ng bagay ay mapapasa kanya. Amen po? Yun ang tamang pagpapalaki. No? Ano po? Yun. Anong kinalaman? Katotohanan. Yun po. Ikalawa, ano po, sabi natin dito, ang ikalawang punto natin ay mahal ang katotohanan. Tama po? Truth is pricey. Kaya kailangan tanggapin ang katotohanan para lumaya. Tanggapin ang katotohanan upang gumaling. Tanggapin ang katotohanan sapagkat ito ang kailangan ng mundong may sakit. Ng lipunang nabubuhay sa kasinungalingan. Ano po? Si Esteban ay isang halimbawa ng taong nanindigan at nagpahalaga sa katotohanan. Kamukha ba ako ni Esteban? Kauri ko ba siya? Kayo naman na mag-decide niyan eh. Decide for truth or against the truth. Ikatlo, ang pag-uusig humantong sa paglago. Ang unang ano natin ay ang pagtatanggol sa katotohanan. Ikalawa, mahal ang katotohanan sapagkat si Esteban ay nagbayad mismo ng sarili niyang buhay alang-alang sa katotohanan. Ikatlo, matapos bayaran ni Esteban ng kanyang buhay ang price ng katotohanan. Ano nangyari? Verse 59 ng chapter 7 at saka chapter 8 verse 1, sabi dito, habang binabato nila si Esteban, nanalangin ng ganito, sinabi niya, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. At lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. Exactly. The same words na lumabas sa bibig ng Panginoon Kristo is the same word that came out of the mouth of Stephen. Ano po? Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nung araw na yon, na pinatay si Esteban, ay nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa Jerusalem. Ano po?
laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar, sa lupain ng Hudiya at Samaria. Imagine that. Yung mga dating hindi nag-share ng gospel, napilitang mag-share ng gospel. Mga kapatid, tingnan po natin ang konti. Nasabi ko na po ito sa inyo, pero ulitin ko po ngayon. Sabi po noon sa ano sabi sa the book of Acts o Aklat ng mga Gawa, chapter 1, verse 8? Ano sabi? Humayo kayo. Magiging saksi ko kayo, sabi ni Jesus, sa Jerusalem, sa Judah, Samaria, at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Acts chapter 1, verse 8. Alam po ninyo, kinakalculate ko po kung gaano katagal ito. At sabi nung isang Bible teacher, mula doon sa pagsasabi ni Jesus na yon, na kumalat kayo ay bahagi mabuting balita sa lahat mula sa Jerusalem, Judah, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tinitingnan ko po yung takbo ng iglesia at takbo ng panahon. Alam nyo, lumipas ang mahigit 10 taon. 12 o higit pa na mga taon ang lumipas hanggang sa dumating ang Acts chapter 8, verse 1. No? Mula sa 1, verse 8, lumipas ang mahigit 10 taon, chapter 8, verse 1. Hindi nila sinunod ang sabi doon sa Acts chapter 1, verse 8, na ang ebanghelyo ay para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi maging sa lahat ng mga nilalang. Hindi pa rin sila sumunod at nagbingi-bingian po sila at isang araw nagulat na lang sila na nagkaroon ng isang systematic na persecution, pag-uusig sa lahat ng Christian. Pagdating ng chapter 8, verse 1, nabaliktad ng mga pangyari. Ayaw nila na mag-share ng gospel, chapter 1, verse 8, binaliktad ng Diyos, bibigyan ko kayo ng chapter 8, verse 1. Uusigin kayo, mangangalat kayo, at kayo mag-share ng gospel ng sapilitan. You are learning the hard way. Ito po ang problema sa mga churches na ayaw mag-evangelize. Ang sabi po ng isang missiologist o missionary, churches who do not evangelize, they fossilize. They fossilize. Ano ibig sabihin? Namamatay sila. Nagiging bahagi sila ng fossils. Fossil remains. Kapag hindi po tayo nagbabahagi ng mabuting balita, mabubulok ang mundo, kakalat ng kasamaan. Habang tayo umaawit ng mga awit ng pagsamba, nagpupuri tayo sa Panginoon, pero ang kasamaan ay kumakalat sa paligid. Ikaw at ako ang may dala ng gospel. Tama po? Hinahangaan natin ang mga nag-outreach, naglilid ng Bible study, mahawak ng discipleship groups. That is very commendable. Ituloy po natin yan at atin pa pong pagbutihin. Atin pa pong paramihin at atin pong gawin ng sama-sama. Kaya po ang pag-uusig, hindi naman laging masama ang dulot ng pag-uusig. Hindi naman. Sa pagkakataon pong ito, lumago ang iglesia at marami ang naging Christian dahil sa pag-uusig. Kaya ang mga mananampalataya dito, itong mga Hudyo na ito na pinag-uusig ni Saulo, na isa ring Hudyo na hindi nga Christian, binulabog ang church. At ang church ay nabulabog, nagpunta sa iba't ibang lugar. Nagkawatak-watak sila, pero ang apostol na natili sa Jerusalem. So, nag-share sila ng gospel. Sakit, no? So, wag na nating hintayin. Kaya naniniwala po ako yung mga churches po na hindi nag-evangelize, nahahati po yan, mga kapatid. Nahahati ang mga churches na hindi nag-evangelize o nag-share ng gospel. Nagme-maintain lang, ganun lang sila. Hanggang sa isang araw, namalayan na lang nila na ang kanilang church ay nahati na. Nahati ito sa pagitan ng mga nagme-maintain lang o mga gustong lumabas para mag-outreach, mag-share ng gospel. Habang dumadami ang populasyon at hindi nagmo-multiply ang mga iglesia, ang mga Christians, hindi dumadami dahil walang nagsishare, natatabunan ang mga mananampalataya. Kumpara sa bilang ng pagdami ng populasyon.
kailangan humantong sa pag-uusig. Hindi naman, di ba? Hindi naman dapat, di po ba? Pwede namang matuto ang iglesia. Kapag langit ang humusga, wala na tayong magagawa. Maglingkod po tayo sa Diyos. Anong hawak mo? Gospel. Sino sisiran ko, Pastor? Eh, di yung mga anak mo, nanay ka ba, tatay ka, dalhin mo yung mga anak sa Panginoon. Amen? Yun. Lola ka, lolo ka, i-reach out mo yung mga apo mo. Amen? Estudyante ka, reach out mo mga classmates mo. Kung ikaw ay nasa corporate world, huwag kang mahiya na ipakita ano at sino ka. Na show your identity. Opo. Eh, Pastor, lalayuan ako. Kasi hoda. Ganun talaga. Kasi dito sa mundong to, mga kapatid, tayo manlalakbay lang. We are nothing but sojourners. We're just aliens in this foreign land we call earth. Huwag tayo mabuhay na parang, this is my home. Forever? Hindi. Iwanan din natin to. Nakita ko ngayon isang vlog 100 years from now, yung bahay mo, hindi na yan sa'yo. 100 years from now, yung buhay mo, wala ka na dito. Tama? 100 years from now, yung mga ari-arian mong kinalap mo, hindi na rin mapupunta sa'yo. Kailangan mo lang kaprasong lupa upang doon ka ihantong. Tama po. Kailangan mo lang bibili ka ng napakalaking bahay, pagkalaki-laki, kakalug-kalug ka. Pag alis mo, iwanan mo rin yan. Tama po. This is life. We're nothing but sojourners, travelers sa mundong ito. Iwanan din natin lahat ng yan. Kagaya na Esteban. Ngunit nag-iwan siya ng legacy. Nag-iwan siya ng isang napakagandang alaala. At ito ay ang dugo na kanyang idinilig at ang iglesia ay lumago. So the blood of martyrs is the seed of the church. Hindi pa nga tayo nakakapagpatak ng ilang patak ng dugo. Tama po? Para mag-share ng gospel. Hindi pa tayo nabubugbog dahil sa pag-share ng gospel. Wala pang nanabunot sa atin, wala pang sumapak sa atin dahil tayo nagsabi ng katotohanan at tayo nag-share ng gospel. Wala pa. Mapatak lang pawis natin pag nainitan tayo, pero gusto pa rin natin sa malamig na lugar. So, bilang pagwawakas, magwakas na ako. Masyado madugo ang mensahe natin ngayon. No ba? Mga realizations po natin, una, ang kadamutan o pagkamakasarili, hindi pinagpapala ng Diyos. Amen? Hindi dumadalo yung pagpapala sa iba, gaya ng pagkamakasarili ng mga Hudyo. Shout out sa mga Christians na nagsishare. Shout out din sa mga hindi nagsishare, mag-share na. Amen? Shout out sa mga sipag magdalaw, sa mga may sakit at sa mga kapatid natin na nangangailangan, magdala kayo ng 50 pesos na hat pandesal, dalawin ng isang kapatid na naghihirap. Puntahan, ipanalangin. Tama po? Amen? Yung mga batang yan na maliliit, sila yung magiging young people. Yung mga young people na yan, magiging YA yan. Yung YA na yan, yung mga family men and women later, na siyang bubuo ng iglesia natin. Kung hindi tayo mag-outreach, ano mangyari sa atin? Ano po? Well, may mensahe po ba akong naiwan sa atin? Amen po ba? Isang word lang. Mag-share. No matter what it costs. Mag-share po tayo ng salita ng Diyos. Share natin si Kristo. Okay? Natutuwa ako sa mga nag-outreach at nag-lead ng Bible study, tsaka nagpapadisciple ng mga young people. Praise God.
Mga YA natin na napaka-supportive sa iglesia. Discipleship group leaders na nagpapatuloy. Praise God. Tuloy po natin yan, mga kapatid. Mga nanay na hindi lang silang nag-worship dito, sinasama ang kanilang mga anak. Lolo't lola na nag-worship, sinasama ang mga apo. Wow! Very commendable. Yes po. Tapos na po ang mensahe natin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa amin. Si Esteban na nagbuwis ng kanyang buhay, ang siyang naging turning point para ang mga Christians na mga Hudyo ay mag-share sa iba. At ang nag-share sa iba ay kumalat ang mabuting balita, umabot sa bandang kanluran sa Amerika. Ang kanilang mga disipulo at iba pang mga henerasyon ng mga Kristiyano na nagpatuloy ay umabot sa Amerika at naging misyonero at ang mga Americans naman ay nagdala ng mabuting balita sa Pilipinas at ang Pilipinas ay nahasikan ng iyong salita, ng iyong ebanghelyo sapagkat yung mga misyonerong yan ay humakbang upang ibahagi ang mabuting balita. Salamat po sa mga taong ginamit mo na nagbigay ng panahon para kami kausapin, ibahagi ang ebanghelyo at tanggapin si Kristo. Salamat sa mga guro na nagbabahagi ng iyong mabuting balita. Na sa kabila po ng mga hirap at mga tinitiis nila, ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang nagdidilig ng mga salita mo at marami ang nakakilala sapagkat may mga nag-alay ng buhay para sa iyo, para sa katotohanan, para sa ebanghelyo. Dalangin po namin ang mga Sunday School teachers namin, ang mga nag-outreach, Panginoon, nagtuturo sa Sunday School, ang mga nag-hold ng Bible study, at maging ang mga hawak ng mga discipleship groups, mga lolo at mga lola, mga magulang na nasa places of authority upang gamitin ito, ibahagi ang mabuting balita sa mga apo, mga anak, kaibigan, kumare, kapitbahay. Panginoon, panatilihin mo pong buhay sa amin ang pagmamahal sa katotohanan, ang pagyakap dito upang tuluyan na kaming sakupin ng katotohanan at maipamuhay namin ito ng may puso at alab, Panginoon. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesucristo namin